Good morning. So, meron tayo ngayong injured na sisiw. Ito yung sisiw na naipit dito sa sa kulungan nila. So dito, hindi napansin ni uncle na may naipit pala. Yan, katatapos lang nila kumain. Nalinisan ko na yung kainan at saka patubigan. Yan ang importante pag magpapakain tayo ng mga sisiw. Dahil nga prone sila sa mga sakit. Ayan, kailangan lagi malinis ang kanilang kainan at ang kanilang patubigan. So eto, kagabi pa to, buti naka-survive siya. So thanks God. Inilagay ko siya sa incubator. So I was hoping na makasurvive. So finally, ito. At ngayon ginaguide ko naman siya kung paano tumuka. Kanina, kahapon, ang ginawa ko, pinainom ko siya ng tubig na may asukal para yun yung magsilbing energy habang hindi pa siya nakakatuka. So totally nabagsak na to kagabi. Akala ko nga hindi niya nakakayanin. So pinabayaan ko dun sa incubator, binuksan ko yung incubator para yun yung magsilbing init. Kasi yun talagang kailangan ng mga sisiw, yung init ng katawan. So nakakatuwa na nakita ko siya this morning. Siya, umiiyak siya kanina. Ayan, sabi ko ano yung naririnig ko. Yung pala siya pala yun na ilinagay ko siya doon sa cup noodles. Yung Nissin cup noodles, ilinagay ko, tapos ilagyan ko siya ng Rizal or ipa para maging higaan niya. So doon. So para lang siyang bumalik sa itlog niya. So yun, kanina umaga nakita ko nandun na siya sa lapag ng incubator. Nahulog siya doon sa may siguro trinay niya na maglakad. Nahulog siya doon sa cup noodles. So eto ngayon, pinapakain ko siya, pinainom ko uli siya ng tubig na may asukal at ng may asin para hindi siya ma-dehydrate. And there you go. Yan, kumakain na siya, nakakatuka na siya. So kanina ginagawa ko, minamanual ko yung bawat butil nitong patuka. Ayan, sinusubo ko sa kanya. And then siguro a few minutes, ayan, tumutuka na siya. So, talagang gusto niyang kumain, gusto niyang makasurvive. Kaya talaga namang binibigyan natin siya ng time. Ayan, ginaguide natin para makatayo siya. Kasi kapag binitawan ko siya, natutumba. Ayan, like that. So, ang ginagawa ko, pinapatayo ko siya, ayan, para maging strong pa rin yung paa niya. At para pag lumakas siya, hindi siya magiging hindi mabaldo ba tawag doon? Ayun. Malumpo, yun, hindi siya malumpo, yan. Kasi kapag sa katagalan na hindi na exercise yung paa niya, so ang tendency, lalaki siya na hindi niya alam kung paano uli maglakad, bumalik. Kaya yan, ina-exercise natin, parang therapy. Ayan. So guys, subaybayan natin kung anong mangyayari sa kanya. Kung kakayanin niya ba, kung makakasurvive siya or hindi. So yan ang malalaman natin sa mga susunod pang araw. Thank you for watching. Share, comment, and pusuan nyo na rin. Thank you so much guys. Have a good one and God bless you all. Bye!